Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, bangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Cagayan de Oro, Radyo Pilipinas, 936 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Pero mga igala, maayong buntag kaninyong tanan. Aniyan usab kita sa ato ang tulumanon sa kabuntagon usapang agrikultura sa Department of Agriculture Regional Field Office TAN. Nagipanguluhan mga igala ni Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pagkamalan. Inabagad usab sa atong atoang estasyon sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro. Nakip na usab sa RP Iligan and of course RP Hinguog. Sa ngalan usab sa ato ang Presidential Communications Office Secretary, Attorney Cheloy E. Garafil, atong Station Manager Ma'am Ditas Gualberto, kini usab ang inyong alagad sa kahanginan tas sa Aureliana. Lagip na usab kauban nato ang atong maabtiko ng mga technical. Gipanguluhan sa atong OIC Supervisor si Sir Danilo Yap Jr. Of course, anausab sa Pikas Lawak ang atong mga technical nga si Sir Gilbert Ampuringues and si Sir Ronald Hagenal Sr. Kami makikuban kaninyo mga igala sulod ni ining isa ka oras natong tulumanon. Diin kini na programa nagtumong nga maghatag kini kaninyo og dugang kalingawan. Lakip na ang mga makahuluganon nga impormasyon nga dapat ninyong masayran. Good morning sa tanan. Hinaot kong nangapi na kita. Kaya while na nagtanaw ka mo, I know nadagan ka mo og makuha nining atong impormasyon na ihatag kaninyo karong adlaw. Labi na mga igala nga naakitay mga bagong speaker karong adlaw nining atong usapang agrikultura. Usa na ni ana mga igala, nakita ninyo sa atong screen karon ang beautiful nato na supervising engineer sa operation station sa NEA Region 10. Walay lain mga igala, Engineer Glenn Saniel Cubita. Good morning ma'am. Okay. And of course, anausab sa ato ang atubangan karon ang usa-usab no sa Public Relation Officer sa NEA Region 10. Walay lain mga igala si Mr. John Carl Reyes Anito. Maayo og mabugnaw nga buntag sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga kaagri diha sa atong mga mag-uuma ug labi na usab sa atong mga kaigsuonan sa Department of Agriculture
pinanguluhan ni Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pakamalan Jr. og sa National Irrigation Administration 10 nga pinanguluhan sa atong Regional Manager Engineer Larry C. Franada. Oh, diretso din to si Sir, no? Anak na kaabtik si Sir, si Sir John. No, gusto din niya na mag-greetings dayon sa ato ang mga listeners. I know nadagan kayo ni gidala karon si Sir John. No, kay kani always naman ni siya ninyo na mabati, no? Ikapila na gini mo ron na pag-anhiron, Sir? Actually, it's the third day sa National Irrigation Administration to host this radio program nga mapaminawan gayud kung unsa ang mga batakang serbisyo sa maong ahensya. Okay, katulong adlaw na di ay karon ni Sir John. And of course, dili pod nato dili pod pwede na dili nato ipag-greet ang ato ang engineer sa NAIA Region 10, atong supervising engineer, Ma'am Glenn. Hello, hello, hello. Maayong buntag ka natong tanan, especially sa atong mga suking tigpaminaw sa Radyo Pilipinas. Especially kaniya programa Usapang Agrikultura. Mapasalamaton na sab ako karon nga kabuntagon sa atong Ginoo nga gihatagan tanyag another day nga ma-experience ang iyahang kamaayo ug iyahang provision sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, especially sa atong mga mag-uumangan tigpaminaw ani nga programa. Maayong buntag kaninyong tanan. Of course, no, tinuod yun na ang giingon ni Ma'am na unsaon man nato kining ato ang mga projects kung dili nato kini inabagan og faith or pag-ampo, no? Isa jud na mga higala aron usab na mahimong productive or progressive ang ato ang mga plano, labi na mga higala sa paghatag og ayuda, paghatag og suporta sa ato ang mga mag-uuma. I know na gapanikad na ang tanan, labi na no sa mga information na ihatag nato sa NAIA o sa National Irrigation Administration. O isa ni anak mga higala ang ilang ihatag kanato nga impormasyon kabahin mga higala sa IA o Irrigators Association. Daghan kaayo sila mga plano mga higala og ila po nang isaysay kung unsa kanang Irrigation Association o IA sa NAIA. I know ay basin wala pa na nila na tackle pod kay mao man na ilang topic karong adlaw. And ato ka ng tagaan og unod karong adlaw. Again, ianda mga higala ang inyong kape. Og I know nadaghan kamog makuha karong adlaw. So ato na ning start, ma'am, no? Ang una natong topic, ma'am, based aning sa contract farming. Unsa man ang mga target nga lugar para ni ining contract of farming sa NAIA? Okay, once again, maayong buntag ka natong tanan. So, naatay bag-o nga programa, sa atong ahensya, mao ni ang gitawag nato og Rice Support Program. So, amo ning gitawag og contract farming. So, kini nga contract farming, isa ni siya ka konsepto or approach sa atong panggabhanan diin makahatag og suporta ang atong government sa atong mga small scale farmers ug mga marginalized nga mga farmers. Dili lang kini sa Pilipinas gi-implement, apan nahimo na pud ni nga successful sa mga nasod sa Vietnam, sa Thailand, sa Japan. So mo ni nga scheme ang ilang ginagamit sa otherwise known ni siyang contract growing. So karon bag-o ta aning ni ang programa sa gobyerno. Kini tubag sa panawagan sa atong presidente nga mapaubos ang presyo sa bugas. Okay. So atong balikon tong iyahang panaad nga 20 pesos, no? 20 pesos. 20 pesos nga bugas, kilo sa bugas. So kini isa ni siya sa mga lakang nga mapaubos ang presyo sa bugas. Ug ang tumong og tuyo ani para mapalambo ang ato ang produksyon sa mga mag-uuma, makahatag og kahibalo, maghatag sa ilaha og access to market. Mo gyud na ang ato ang pinakatumong kay muna ang missing link kibali sa pagkakaroon nga nagproduce ang ato ang mga mag-uuma pero during harvest time wala sila'y say sa presyo sa bugas tungod kay gidiktahan sila sa atong mga traders. So isa ni siya sa maka-address sa issue anang naang sa pricing sa ato ang humay sa panahon sa ting-ani.
Susugdan ta ang contract farming, pamaagi siya sa ato ang gobyerno sa paghatag og suporta sa atong mga rice farmers. Rice farmers lang sa ang ato ang focus aning niya. Sa Region 10, although ang uban nga mga rehiyon nagasugod na sila sa ilang contract farming program, apan ang Region 10 kamulo pa ta sa ato ang massive nga dissemination campaign sa atong mga irrigators association kung kinsa katong mga miyembro sa ilang mga asosasyon ang willing nga mo apil aning niya nga programa. Kini nga programa dili ni siya dole out. Dili na siya pareha sa subsidy nga dili na ihatag yun kini kay bayaran ni nila og humay nga abot nila sa panahon nga ting ani. So ang contract farming unsa ang pamaagi ani? First ang atong target area since pilot pa man ni siya nga programa atong gi-identify ang Pulangi River Irrigation System sa Bukidnon. So aduna tay mga irrigators association nga member or part sa ato ang irrigation system dito sa Pulangi. Sila ang atong gitarget nga mga beneficiary since sila pud ang naay third cropping. So ang atong target manggod sa atong contract farming is ang third cropping season nga mosugod karong September. So sa pagkakaron sa ato ang massive nga dissemination campaign sa mga mag-uuma nga moapil ani nga programa na natay na identify nga around 500 hectares nga area para sa atong contract farming og 11 ka irrigators association. Apan dili lang na siya nagpasabot nga kana lang sila, napanay posibilidad nga mas mutaas pa na siya. Og mudaghan pa ang ato ang mga cooperators ani ni nga programa. So sa pagkakaron whole week massive ni siya nga dissemination kay natay gina-target nga by middle of July maka-execute na ta sa ato ang pinakauna nga lakang sa programa mao ang contract signing. Ato sang ikuan ma'am no, ang kaning imong nahisgutan ma'am, unahon ninyo ang Pulangi River Irrigation irrigation system sa Bukidnon. Oo. And kaning 500 hectares, unsa di siya ma'am sa whole region 10 or dira lang ba sa Bukidnon? Sa pagkakaroon since bag-o man siya nga Pilot pa programa man siya. no, pilot man siya, dili pa magud nato makuan ang smooth nga implementation mo nang nagpilot lang sa gyud ta didto sa Pulangi River Irrigation System. Dako kay na siya nga irrigation system. That is around 11,000 hectares pero gamay lang sa ang ato ang gi-pilot tungod kay gamay ra man pud ang maka third crop. Kay third cropping season man ang atong target. Pero kanang 500 hectares na pagid na siya possibility nga mutaas pa na siya. So posible mo abot pa na siya 1,000 hectares. So ma-final na siya before July 15 kay July 15 man ang atong gitarget nga sugod sa ato ang mga MOA signing. So muna ang pinaka first nato nga lakang sa ato ang pag-implement sa contract farming. So tungod kay siniya ang atog yung pinaka kanang nakiglambigit gid ta kanunay sa atong irrigators association. So tungod kay ato pong mga irrigators association naman na sila legal entity good. So they are also kanang angayan sila nga makigkontrata sa gobyerno. So tanan natong mga subsidiya uban mga programa sa niya gipaagi gyud na namo sa kontrata. So sa pag-implement nato sa contract farming ang pinaka first is contract signing by and between sa National Irrigation Administration o sa Irrigators Association through sa ilahang mga sa amo ang mga authorized representatives. So in the part sa mga Irrigators Association, it is the president who will sign into contract. On the part pod sa irrigator sa niya ang amo ang mga management. So muna siya ang pinakauna nga lakang. Ikaduha, dira nato sa kontrata dito nato makita ang mga provision. Unsa kibali ang kanana ang dagan ani niya nga sulod ani nga programa. So sulod ani nga programa, dili nato ikalimod no, tagaan ta mo og sitwasyon. For example, ako usa ka mag-uuma. Nakoy mga anak, nag-eskwela ko mga anak. So karon nga mga time ting kuan ano, ting palit mo pa-enroll, tuition. Yan napay problema sa napay problema sa kuryente, sa tubig. Ang tendency gyud nya pasunuday nata sa ato ang sugod gibali nata sa ato ang pagtikad sa atong pag-uma.
ang tendency ana sa usa ka mag-uuma kung makulangan siya kwarta mangutang man gyud na siya Sakto. kay para na gyud siya Kapit sa patalim. kapital para sa iyahang pag-uma. Kay Pag-uma. mo man ang source niya, no? Muna nga, bisag gustuhon man niya sa dili, mangutang gyud siya. Lagi. At an interest. Sakto. So, wala pa ang harvest, nanay gihuna-huna ang farmer nga bayro. Obligasyon na. Obligasyon with Utang interest. with Yes. interest. So, muna siya ang sad nga reality, especially sa atong mga marginalized nga farmers. Kay sila man gyud ang dili gyud capacitated financially. So kini nga programa ni come in ni siya para ma-address na siya nga issue, matabangan ang atong mga small scale farmers nga kung wala sila'y ikakapital siniya ang government through niya muhatag sa ilang capitalization. So akong pangutana, ma'am, kay tagaan man sila og inana nga opportunity, dili ba siya lisod na like, di ba, kasagara biya sa usa ang uban ng mga government di lang tawag kuan, maglisod sila tungod kay daghan kaayog requirements, no? Oo. About ani ma'am na program, dili ba siya ingon nga kuti-kutihon ang mga farmers kay basin dira gyapon sila Musangit. musangit sa utang Yes. kay tungod dili sila maaprubahan kay daghan kaayo og requirements. Sige. So kita mo nang gapilot lang ta sa Pulangi River Irrigation System. Unya kini nga mga irrigators association kay atong kakontrata dili man individual farmer good. Asosasyon. Tungod kay contract growing man siya. Kuan kumura siya economies of scale ba dinagko nga area ang ato ang gusto nga makontrata. So kini sila nga mga irrigators association dili ni sila basta-basta lang. Naani sila yung mga ikapang hinambog yun nga performance. Kaya nga atong mga irrigators association dili na sila basta-basta pud nga mga asosasyon lang. Empowered na sila, May mga na financial sila yung capacity financial nga capacity. So sila ang ato sanggi sugod kay piloting pamantaan ni ang kuan. Tapos natay mga requirements nga giset. Pero as of today, ma'am, as we speak, pila na ang inyong IA? Nga nag-signify. nag-signify As na of approved. today, mga 11 IAs. So that is around 500 hectares kapin. So wala pa gyud tay specific nga statistics, no, pero naa na ta diha nga level. So, posible pa na siya nga Mudaghan. mudaghan pa na siya kay ga-campaign pa man gyud ta. Pero every IA, ma'am, Irrigations Association, mga pila ka farmers ang pwede nilang ipa-appeal. Depende sa ilaha pod kay naman pod sila naman tay set nga mga criteria pod. Okay. Nga. Dapat ang farmer na agud siya kapasya kanang na siya record nga mobayad gid siya kay Oo. kanang kuan man ni siya naaman siya performance based kibali gihapon. So sa ato pa Oo. kung makitaan nga kana siya na farmer is dili maayo ang iyang record. Depende dili depende siya- na siya sa Irrigators Association. Sila man ang if i-grant nila or not. sila ang mo kuan na kay beyond na sa amo ang control. Sila mo Kaya ang timbang-timbang ko na ba? kontrata, ang among kakontrata ang Irrigators Association. So ang individual nga farmer members nila, Sila na ang ang mga gugukon. IA officers na ang makabalo kung kinsa ang ilahang ipa-appeal ani nga programa. Oo. So naa siya mga dito sa ilang nga level na sila criteria sa ato pod nga level on the part of NIA and DIA na pod tay gipang set nga mga criteria. So sa pagkakaroon kining 11 ka mga nag-confirm nga IAs nasulod na sila dito sa mga criteria nga atong giset per guidelines nga gihatag sa atong kauluhan. Naamang gud tay ginasunod nga sumbanan guidelines nga didto nakabutang ang mga unsa ang mga requirements. Wait, last lang jud, ma'am, before ta mo padayon, no, para ato aning makuanan. Kining 11 IA, ma'am, asa ni na mga areas in sige. the region? Sa kuan na siya, Bukidnon. Bukidnon. Bukidnon lang, siya. Bukidnon alone lang yun siya. Okay. Isa ka kuan ni siya. Isa ni siya ka irrigation system didto. Kaning pinakadako nato nga irrigation system sa Region 10 ang Pulangi. So kini nga 11 IAs part ni siya sa Pulangi RIS. Specifically in the city of Valencia. Majority ani sa Valencia kay tungod sila man ang nisulod sa atong third cropping season. Okay. So natay mga set nga mga requirements. So daghan kayo pag mga details ana. So kanang 11 ni pasar na sila sa preliminary nga mga Silbi criteria. dara lang jud mo focus sa Bukidnon since ang Bukidnon man isa man siya sa mga Na third crop. Oo. third crop. Okay.
So sa pagkakaron, pero dili na siya pasabot nga ang uban nga probinsya dili maka-appeal sa sunod siguro nga mga implementation. In fact, ang among mga personahe sa field offices nagasugod na pud sila og campaign dissemination aning niya nga programa. So posible sa next nga kanang cropping season, posible sila na pud ang makasulod. So sa pagkakaron kay sugod pa magyud nga na magyud ni ang mga birth pains of starting a new program. Nagyud tay mga Testran mga ba? challenges nga i-face. So dira lang sa tamo focus para makita nato unsa ang smooth nga implementation kung namang gani mga kakulian at least dali ra siya ma-address. Dili ma-divide ang atong attention. So part ani niya nga kontrata muhatag ang gobyerno og capitalization nga mukantidad og 50,000. Kanang 50,000 para na siya sa farm inputs og sa ato ang cash assistance. Dili man gyud na siya mahurot ng 50,000 no og palit og mga farm inputs. For example, kanang 25,000 himo mo na ipalit sa farm inputs ang 25,000 mo po na nga cash assistance nga ihatag pud sa ilaha. Nya si IA kay siya man nang kakontrata nato gi-require po nato siya nga mag-open og bank account para didto i-deposit kibali niya ang cash assistance aside atong farm inputs. Kay kining farm inputs siniya ang mag-procure ani kay naman tay ginasunod gud nga government procurement no. So whatever variances aning ni mga sobra-sobra aning ni ang atong giset nga kana na ang amount for the farm inputs mubalik ra gihapon na sa ilaha. Masulod ra gihapon na balik sa ilaha. So kanang 50,000 mo na siya atong production nga capitalization. Unya kining cash assistance katong akong giingon nga sobra sa farm inputs o cash assistance dili pud siya ura-urada nga 100% ihatag sa ilaha kay natay tranching 70-30. So 70% during ni siya sa land prep padulong sa maintenance. So ang 30% aning cash nila didto na ni ihatag po during sa harvesting kay nana mapoy mga activities. Kay para dili siya mahurot tanan kay bas hindi ay og pag ihatag tanan. O para ma-assure nato. Nagamit naman nila. Oo, mo na siya nga dili nato siya usahon og hatag tanan. So natay tranching. So kana siya nga mga lakang gistudyuhan na sa ato ang mga kauluhan dito sa kauluhan. So daghan og mga study na ang ato ang gi-conduct ana para mas smooth pa gid ang atong implementation. So another is kining beneficiary IA nato after di ba naay production cost nga production capital nga 50,000. So inig harvest na pud nga time paliton ni niya ang iyang abot. So dira ma-address nato ang market opportunity kay bali dili na magproblema ang mag-uuma kung asa niya ibaligya ang iyahang kay mo naman sa nilang pangutana sunod. Oo, kay mo man ang problema gud sa atong mga mag-uuma nga mukagat na lang gid sila sa presyo sa trader kay no choice man sila nya kinahanglan ang humay mang good once ma-harvest na nimo dili na nimo pwede nga ipadugay-dugay. Natay right time kay pwede siya madako ang losses kung dili na siya matresh ana. So daghan mga steps by step ana nga kinahanglan nato i-address mo nang si farmer kung wala gid siya assured nga market mukagat siya sa presyo sa trader nga mubo. Tanaw naiuban 15 pesos lang. Naiuban gani abot pa gani sa punto nga katong mga previous nga mga ani na mga 12 pesos, 14 pesos. So hingana kamubo ang presyo. Sa karon ma'am pila ang inyo ang price ron sa ang ato ang market government support price karon sa NFA 19 pesos. Numero 19 pesos pa. Pero kini nga programa ato ning gi-project nga 20 pesos. Ay, okay. Kay 20 pesos kay hingani 50,000 ang production cost. Oo. During harvest, paliton ni niya ang 5 metric tons. Kibali 5,000 kilograms of fresh weight nga palay at 50,000 pesos. So usually, ang atong mga mag-uuma, mulapas pa na sila sa 5 tons. Posible pa na sila 6, 7, 8 tons. So ang sobra atong tuwa, depende na nila asa nila ibaligya. Basta kay ang paliton lang ni niya, katungto ang mga nakakontrata sa
through this contract farming ang 5 metric tons lang gyud. So kung imuhang ato ang isuma-sumahon 50,000 plus 50,000 sa ilahang abot, so 100,000. Yes. Unya 5 metric tons man, so kung ato nang 100,000 divided by 5,000, so naa siya sa 20 pesos ang pagpalit kibali sa gobyerno sa fresh weight nga palay. So dira nato dira nato gi-anchor na siya nga idea. So posible gid tong kuan, pero bugas man gud siguro tong gi-promise Kay ni kaning 20 BBM, diba, ma'am, 20? gikuha na gumili niyo na 20. So kung pag-abot ani sa market, dili na jud sa 20, di ba? Oo. So dili gihapon siguro, no? Gawa Sige. siguro 10 na ma'am ang kanang pagkuan. Sige, padayon Sige, tano. So, padayon moto ta. siya. So, 50,000 sa production, 50,000 pod sa 5 metric tons nga kantidad nga humay, fresh humay nga harvest nila. Another, kining post-harvest operation kay sama pa sa akong giingon ka ganin importante kay ni kay time is of the essence pag harvesting. So kinahanglan ang pag-haul gikan sa field padulong didto sa mga storage or sa mga kanang imbakanan sa atong mga palay, ang drying, ang milling. So naala siya yung mga cost, even ang pagpalit sa sako. So kani siya nga mga post-harvest expenses, mga cost, siniya ang musagot ani niya. Ay, nice ka. So mo ni siya kung si IA nakigkontrata ta diri during sa production nanapud tay another nga kanang kontrata dito na sa post-harvest na to kay lahi naman pud to siya nga mga schemes. So sa akong gi-mention nga lahi nga scheme kaning sa post-harvest diri na pud ding hatagan na to og kapasidad ang IA sa pag-market sa ilahang produce. So for example, sa atong guidelines, sa ilahang abot, ilaha man ang ipauga, ilahang email, sila ang mo kuanana, sila ang mo process na. Pero bayaran na sila niya, i-reimburse kibali si IA anang naan niya sa ilang mga expenses para makaabot sila ng punto nga makaproduce na gyud og kanang humay. So ay bugas. So ang gina-target sa atong administrator na atay kanang packaging kibali nga 10 kilograms. So muna siya ang kanana ang by August sa other regions kay nagsugod naman sila Nagsugod-sugod earlier. na gali sila. So we are expecting by August na anay 29 pesos nga per kilo nga bugas nga mabaligya Wow. sa atong mga kadiwa markets in August. But in Region 10 dili pa na nato sa August. Dito pa taa na diri na dapit sa mga February or March by next By year next kay mo year. man na siya ang atong harvest period. So kining post-harvest kinini ang kontrata na po nato nga second during sa post-harvest na didto na ni nakabutang didto nga si IA man ang mo galing, ang mo pauga mo galing. Galing. Oo, tapos sila pud ang mo baligya. So for example, katong imong 5 metric tons pag imuha na siyang ipagaling, dili man na siya mag-maintain nga 500 kilos. Kaya naamantay mga naatay drying recovery, naatay milling recovery, naagyoy So, mga mugaan siya. So, Mugaan gid siya. assuming lang 50% kibali lang ang atong mabugas. So sa imong 500 kilograms, 2,500 lang kilograms. So kanang 2,500 kilograms ibaligya na ni farmer. 50% anang 2,500 kilograms automatic didto na ibaligya sa kadiwa stores. So na siya assured market 50% nga 29 peso per kilo. Tapos katong another nga 1,250, 50% kibali sa 2,500, si farmer ang mobaligya ato. For example, ibaligya niya og 35 pesos. Bisan asa niya ibaligya no. Basta kay ang i-remit lang niya ato nga price 29 pesos lang gyud. So naa siya 6 pesos for example, nga mahimong insentibo sa ilaha Irrigators Association. Depende na sa ila kung ipatungan pa gyud nila og 2 pesos ba kaya para naapapud sila ikahatag nga incentive sa individual nga mga farmer per kilo. So depende na sa ila basta kay ang ilang obligation ma-remit nila ang 29 peso per kilo nga halin. Kibali sa bugas. So hingana siya kanang kuan kay siya kanang
Maayo ka siya nga panlantaw no kay murag ginakuha na nato ang problema sa farmer Yes, ba nga. ang burden sa ilaha, wala na sa ilaha. Oo, sa pag-market pa lang. Although daghan pa man gyud og trabaho uno no, pero hingana nga ato ang direksyon. Hopefully mag-succeed ni siya, ma-replicate ni sa uban nga mga probinsya kay maayo kaayo siya nga programa. Okay. So grabe no, daghan kaayo ta og nakuha sa first palang gali nato ni nga topic karong adlaw no. Kanang target nila na by August ato nang mapalit ang 29 pesos nga bugas dira sa ato ang kadiwa. No, dira sa Department of Agriculture. Usay ang ilang kadiwa ma'am no ginakuan man na nila dira sa office jud no sa Department. Naapod sa niya. Naapod sa niya. Gali ang inyong office located no? Nasa Villarin Street sa Carmen. Okay. Regular ang among kadiwa di ay monthly mi nagakadiwa. So naami baligya pud na. Sa pagkakaron naga-source out lang mi og bugas gikan sa NFA. Pero ani nga time nga mag-harvest na by February or March, kanina nga abot sa mga mag-uuman ang ibaligya sa among kadiwa. Yes. Okay. So daghan kay tag nakuha no sa first topic nato karong adlaw. And daghan pa kaayo tag hisgutanan mga higala. Mato ka nang ipadayon mga higala at tangi ka na ninyo human lamang sa atong pipila kapahinumdum. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga public school teachers. Isa ng ganap na batas ang Kabalikat sa Pagtuturo Act o Senate Bill No. 1964 matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. For decades, they have willingly taken on the burden of having to spend their own money on classroom supplies to aid them in teaching. It must take an incredible amount of love to sacrifice what little you have for the sake of your students despite having financial worries of your own. This new law institutionalizes the provision of an annual teaching allowance and gradually increases it from the current 5,000 pesos to 10,000 pesos, which will not be subjected to income tax. Binigyang pagkilala rin ng Pangulo ang dedikasyon ng ating mga guro, kaya anya ay dapat lang nasuklian ng kanilang sakripisyo para sa ating mga kabataan. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens. It is our responsibility as a government and as a society to take care of them. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Cagayan de Oro, Radyo Pilipinas, 936 AM. Meron mga igala ni balik na usab kita ni ining atong programa sa Usapang Agrikultura sa Department of Agriculture Regional Field Office 10. Bago na to balikan ang ato ang baga importanteng impormasyon gikan sa NEA regarding ni ining rice to farming, and of course kining ingon nila nga 29 pesos nga bugas. Ato una dawaton mga higala ang field report gikan sa RP Iligan. 23 million nga kantidad sa mga makinarya gihatag sa PhilMec sa mga mag-uuma sa Lanao del Norte. Atong dawaton, Sharif Temhar. Ihatag sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang GIS ka unit sa farm tractors nga nagkantidad og 23 million pesos ngadto sa GIS ka benepisyaryo sa probinsya sa Lanao del Norte niadtong June 29 sa lungsod sa Kapatagan. Ang mga benepisyaryo mao ang mga asosasyon o kooperatiba sa mga mag-uuma gikan sa lungsod sa Baroy, Lala, Kapatagan ug Sapad sa probinsya. Formal kining gi-turn over dungan sa inaugurasyon sa 130 million pesos Rice Processing System o RPS-3, usa sa pinakadakong rice processing facility sa nasud nga gitukod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Matud ni Teodula Tilde, gikan sa Darumawang Ilaya Farmers Multipurpose Cooperative, nalipay siya kay niabot na ang tabang gikan sa gobyerno ug dako kining ikatabang sa mga mag-uuma. Ubos kini sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program nga nagtumong sa pagpalambo sa sistema sa pag-uuma ug sa kalidad sa serbisyo sa mga mag-uuma. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Usapang Agrikultura. Dagang salamat Sir Sharif Temhar. Karong adlaw mga igala ato usab dawaton ang news report gikan sa RP Hinguog. Sa ila ang lead tripartite MOA tali sa LGU Hinguog, BFAR TAN og Fisher Folks beneficiaries. Kalabot ka na sa fabrication sa fiberglass plastic boats o bangka ko gawa ko program. Aprobado na sa SP. Atong dawaton mga igala ang report gikan ni Sir Noel T. Calonia. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Go ahead, sir. Yes, salamat. Maayong buntag. Aprobado na sa sagunang paglungsod ni Nagbayan Singog ang hangyo ni City Mayor Eric Canyosa para sa pagpasa sa saka resolusyon. Naghangyo mulagdas sa ngalan sa lokal pagamanan Singog the tripartite memorandum of agreement tali sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources TIN kung BFAR, represented silang Regional Director Edward B. Yasay o sa Fisher Folk Beneficiaries represented ni Eric L. Gondisa. Ang MOA tumong ni aron sa pagganay sa mga duties and obligations sa matag parte nga involved sa construction or fabrication sa fiberglass reinforced plastic boats para sa bangka ko gawa ko. Gipaagi kini sa asosasyon sa mga isda among programa aron matabangan sila mga panginabuyan sa matag grupo nini pinagi sa pagsuporta sa gobyerno. Para sa pang agrikultura, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Singog, may buntag. Dagang salamat Sir Noel Calonia, gikan ka na mahigala sa RP Hinguog.
Pero mga igala padayon na kita, hiniining atong diskusyon, kauban usab ang ato ag mga guest gikan sa niya. Ito daw sa baniya gyapon sa ato ag tubangan si Sir Noel and si Ma'am Glenn. Atong balikon mga no, ang inyong project ni ining gitawag ninyong Rice Support Program. Sige. So padayon kita. Unsa ang mga duties and responsibilities niya no. So sa pagsugod pa lang sa ato ang nakabutang sa ato ang memorandum of agreement nga siniya ang mo procure sa atong mga farm inputs. So naatay i-procure nga seeds, mga fertilizers, pesticides, mga soil ameliorants, ug uban pa nga mga farm inputs nga pagagamiton alang sa pagsugod sa ato ang pag-uma sa rice. Dayon during sa ato ang post-harvest na siniya pod maghatag og support sa atong mga mag-uuma pinaagi sa pakig-link sa other government agencies. For example sa PhilMec. So para sa ato ang assistance sa ato ang mga IAs on the access to farm machineries nga magamit nila sa ilahang sa post-harvest na to nga mga activities. Also, ang responsibilidad ni niya during na sa katong pag-harvest siya, ang niya man ang mo-provide og sako, no? Tapos naabot tayo giset nga packaging. As I've mentioned earlier, 10 kilograms ang giset na to nga packaging. So, mo na siya ang atong i-expect nga by the time nga magbaligya na og humay, gikan sa atong contract farming, Pwede sila nakabay mopalit 10 og kilograms 10 na kilos. siya. Oo. Napo na siya gi-prescribe nga sako. Naisako gyud nga kanang layout. Gi-prescribe. Naka-layout na siya daan. Sakong. Everyday ni nila makuha, everyday ni nila mapalit dara sa niyang Until supply last. Depende pa pud ni siya sa kanang supply puhon pag abot na sa ating anina. So another responsibility na mention po nako kaganina ang paghatag ni niya og bayad compensation kibali sa ilang abot nga 5 metric tons. So naipangutana, what if dili sila mo abot sa 5 metric tons? Bayaran na gihapon sila proportionate sa ilahang maabot. Kung pila. For example, 4.5 tons lang ang ilahang maabot. So 45,000 lang pod ang ibayad sa ilaha. So natay mga computation ana unsaon pag-derive ang amount nga ihatag sa ilaha depende pod sa ilahang ma-provide nga abot puhon sa ilahang ani. Dayon unsa pod ang mga responsibilidad sa IA. So si IA sa pagkakaron sila ang nag-identify sa ato ang massive nga campaign, sila ang nag-identify sa atong mga individual farmer cooperators nga mo-appeal. Part nga mga members ni sila sa mga irrigators association, so sila ang nag-identify ana. Isa pod sa ilahang responsibility during sa kanang naang sa post-harvest sila ang mag-identify kay sila man ang ato ang tagaan og responsibility pod nga maghaul, magpauga, magpagaling. So sila ang mag-identify og magpangita og mga facility wherein kana nga mga activities makandak nila. So i-reimburse ra na sila puhon niya. Nakabutang gihapon na sa atong second nga memorandum of agreement nga mga terms and conditions. Og sila pod ang Irrigators Association pod, since sila man ang nag-identify, sila pod ang mo-undertake sa mga post-harvest activities. Again, bayaran sila sa niya, i-reimburse ang mga expenses nila puhon. Tapos i-secure nila nga ang ilahang abot na agi quality, safety, and efficiency. Oo. Muna, sama pa sa akong giingon, time is of the essence na pag-harvest na nga time kay dira magdepende kalidad ang kalidad sa Iskan pa sir nga ibutang nato 29 pesos lang ang kantidad sa rice na ibaligya sa kadiwa. Pero kana siya nga rice, quality rice. Quality po siya. Kaya mo Muna atong siguro. gina project Gilantaw gyud. Ginalantaw gyud kay. Pagtan-aw biya sa tao pag high quality nga mga rice is mahal, di ba? Mahal. Maabot siya 60, 59. So kaning 29 pesos na mapalit nila. Gitarget gyud sa niya is Nga, quality high gyud. quality jud siya nga rice. Muna- Muna ato nang ato anang kanang pag kuanon jud mga higala no nga Pag-abuton. starting August no mao ila ang saad na kung maabot na na bulan mga higala makapalit na kita og 29 pesos nga rice dira sa atong mga kadiwa.
Pero sa Region 10 dili pa na sa August, ma'am. Dito pa na siya mahitabo mga February and kay March. mo pa next year. Musugod pa man ta sa atong cropping karong September. So sa other regions magsugod na nationwide man gud ni siya nga implementation. So other regions magsugod na sila sa ilahang ani karong August. So posible August na gid ang kanana ang sugodan ng pagbaligya og 29 peso. Sa Region 10. Next year pag Next year, February. mga February, March ana na siya nga schedule Okay, na to. kuan po na siya sir kanang opportunity pod na sa tuang mga consumers labi na no na hurot-hurot na pod atong mga bonus ana ng mga bulan no. So Yeah. at least na sila mapalit nga Mapalit baratong barato. bugas. Okay. So hopefully daghan-daghan gyud tag abuton anang naang harvest period. So sama pa sa akong gigon kaganina ang responsibilidad sa niya makigling sa other government agencies para sa provision sa assistance kay dili man ni nato good makaya nga kita-kita lang kami Niya ra niya gitanan. ug ay ilang so kinahanglan gyapon namo ang suporta sa mga local government units, PhilMec, NFA ug uban pang mga ahensya sa gobyerno na naay kalabutan sa atong rice productivity. So wala na siya private sectors, ma'am, only na gihapon depende sa atong depende sa Depende sa mga panagsabutan dito panagsabutan o unsa gid ang makatabang kay wala man naglimit gid ang niya nga government Kami lang. agencies Government lagi. agencies lang. So naamang giuban nga mo maka-extend kita dito sa mga tong mga private partners kay naamang gid sila kapas nga dili makaya sa atong mga government agencies. So kana abag-abag kumbaga tabang tinabanga lang gyud ni para sa So as of today, as we speak, ma'am, dili pa ninyo ma-identify kung pila ang atong stakeholders na kanang appeal ni ining ato ang identified programa. na to ang PhilMec, NFA, PhilRice. So mo magina siya no kay mo magina sila nga rice maayon productivity nga ang mga sa rice, agencies. oo. Pero puhon kaning mga sa private nga side, so posible na ay mga cooperatives, so pwede nga dito ibaligya siguro sa mga irrigators association ang Mga private nga mga co-op. Oo, pero napud tay programa kaning sa pag-create og mga cooperatives. Wala pa lang takaron, pero muna na atong gina-drive nga ang atong mga irrigators association maka-create pud sila Cooperative na mahimo nilang business arm. Nga dili lang kay ang atong mga irrigators association is a non-profit, non-stock organization. So kinahanglan gid og cooperative para kung mo venture gud sila into business, dapat na gud sila business arm. And kung naapoy co-op, ma'am, is ila jung ma-manage og ayo ang ilang kita. Financial management is sakto And gyud mutaas plastar. pod ang ilang kuan So muna ato ang ways forward nga ginalook forward po nato nga ma-create. Puhon nga mag-succeed ato ang contract farming, magpadayon hangtod sa hangtod. Hopefully naapoy mga ma-create nga mga co-ops. Posible nga tabangan ta sa mga local governments, di ba naaman na sila yung mga local enterprise. Yes. Oo, so pwede nga sila ang mo assist sa creation sa mga cooperatives. So depende na sa mga panagsabot dito sa atong mga field offices with the local government kay dako jud og kalabutan pud ang atong mga local government sa success aning niya nga programa. Kay dili lang man ni siya sa niya kuan man ni siya whole of government approach man ni. So bisag kita, ma'am, no, makaingon ta nga gwapo kay itong plano kung wala tay partners na kaabag nato maglisod jud ta. So need jud nato sila na mo cooperate at the same time mohatag og support labi na no sa paghatag aning or pag sa progress nining atong mga plano sa NEA. Okay, ma'am. So kato kaganina, so sila pod ang gihatagan nato ang mga irrigators association o gihatagan nato og responsibilidad nga mag-dispose sa ato ang mga bugas pohon sa marketing and disposal of our ilahang mga abot nga mga bugas. So gikaingon ko kaganina nga 50% ana automatic kadiwa sa niya na ibaligya. Ang 50% si Irrigators Association ang mobaligya na. Depende na sa iya kung pila iset nila nga presyo. Basta kay ang ilang i-remit sa niya 29 pesos ra gyud kantidad nga per kilo. Tapos sumoto siya ang ilang isa sa mga major nga mga responsibilities. Ug dahil mga minor nga mga responsibilities along na sa kanang ato ang pag-implement kay kinahanglan man gyud pod mo nang kini nga program natay production inspection team on the part sa niya nga mag-monitor kibali sa implementation sa program kay
wala man ta kabalugod sa dagan sa panahon bas hindi ayog na mga bagyo-bagyo so mga ngana nga mga senaryo ba. Kaya nga nga mga Dili na senaryo to nga di ma- malikayan. Labi na karon ma'am no na kanang may hulga sa La Nina. La Nina, Yes. So bago pagalita nakakuan sa El Nino. Naa na po'y hulga ron sa La Nina. Dili ba na maka-apekto sa inyo ang ongoing project labi na kaning Iampura gid na nato ma'am kay mga beyond gid na sa It's atong beyond our control na Oo. gid na siya. Pero naam na mo'y mga safety measures natay na mga preventive. just in case Yes. maabot na siya dili maapektuhan ang budgeting ninyo, dili maapektuhan ang kung mohatag na mog budgeting sa ato ang AI, dili ba sila maapektuhan or makuha ba gihapon ninyo, di ba mga inana Mo nang isa sa mga preparations nato karon pakiglinkage sa ato ang Philippine Crop Insurance Corporation no sa PCIC nga i-insure nato ning ang ato ang mga sila mga IMAs, mga members kibali magpa-insure gid sila para sa panahon nga naay mga Kakulian, Calamities. mga calamities. Oo. Na sila makuha. Oo, Lagi. tapos At least naapod di sila sila masiruhan. justification sa ilahang unmet targets kibali. Sakto po. Kaya saan nila pagbayad sa NIA? Na explanation ba nga no? Oo. So mo na siya nga kuan gid siya. It's a stakeholder engagement and involvement gid ang key to success ani ni nga programa. Kinatibukan gid sa panggobyerno ang nagtinabang ani nga programa gid. Tungod kay kumakaon man ta og rice. Front ra gid ang niya ani. So na Ang mga nagpaluyo. Filipino maglisod og walay rice sa Kaayo. ilaang table. Oh. Mao man gyud na siya atong staple nga food. So tanan jud concern ang nanaa. So sa ato pong implementation na aputay mga capacity building training, especially pag-introduce og mga water saving technology. So ato po nang gisabayan og kaning ginatawag nato nga alternate wetting and drying kaning sa Pulangi. Kaning area nato nga contract farming, sila po posible isa na sila sa mga recipient ani ni ang water saving technology nga training o capacity building nga makasave ta og tubig sa atong pang-irigasyon para magamit pa sa other purposes. Dayon na atay mga if ever na mga kakulangon kay isa sa mga criteria manggod nato nga kaning sa area nga atong ipasulod sa contract farming dapat naa siya'y sustained irrigation water. So dili pwede nga Basta pawala-wala ang iyang lang. tubig kay affected ang ato ang Kanang programa. gitawag So nila dapat basta-basta lang, dili sustainable pwede. kibali. Oo. Kanang dependable kibali ang water supply nato. Tapos naagid pud ni siya record nga naagid ni siya record in the last 2 years nga naagid siya maayo nga abot. Tapos kini nga mga lugar dili pud ni siya bahaunon. Oo. Dapat ang security jud Oo, ma'am. mo nang Seguridad isa na yun. siya sa Seguridad. mga kanana ang minor nga mga requirements pero very important. Dapat dili siya bahaunon nga lugar. Oo. Kaya maapektuhan pud ana ilang kita if ever. Ginagmay ra kay siya nga mga requisitos nga gipangayo pero dako siyang impact sa whole implementation sa maong programa. So mo na siya dayon kani ang ato ang provision sa ato ang farm inputs since i-procure siya ni NIA. So si NIA ang mag-procure sa seeds, sa mga fertilizers. Kini mga fertilizers sa pagkakaroon sa atong massive nga dissemination nagapangayo pud ta sa ilahang preferred nga mga varieties o preferred So, nga makapili mga fertilizer. Oo, kung unsa ang majority sa mga choices kay i-procure magud nato di manggud pud nato pwede nga ipatsabat sa sako lang. Okay, kani iyang gusto. So naa sa choices. ma'am. general Kung oo. general. Naa sila General. naa sila preferred nga mga So kung sa ang makita nga kinahanglan gid sa kinabag-an, so kato siya ang choice sa madla. Choice sa kumbaga. madla. Oo. So mo na siya, isa na siya sa mga ginakuha nga information karon sa atong massive dissemination. Tapos kaning sa farm mechanization sa akong kaingon pa makig-coordinate pa ta with PhilMec sa mga posible nga provision sa mga asa dapit pwede maka-avail og mga machinery para sa implementation nato ani nga program kay dili lang man ni karon lang gina-look forward man gyud nato nga mag-succeed ni siya yearly na gyud ni ang contract farming kay sama sa kato akong gi-mention pug ganina sa lahi nga mga nasod Vietnam, Thailand ang ilang contract farming dagko kayo so pag dako man gud nga area dako nga abot
dako pud ang expected nga Expected niya returns. returns. So maayo unta ma'am no na kani siya na program since guwapom jud kini na program kay ga-support man siya sa farmers at the same time palita og quality nga mga bugas and sustainable pud siya. Oo. And I hope no na mas mo lambo pa jud siya kay para basin di ay maabot na tong 20 kilos nga bugas nga pangako sa ato Hopefully, ang yun. president na si President Ferdinand Marcos Jr. Dili man ta pwede mo nga kinahanglan jud nato Diretso, kabuton pero Mm-mm. nagkuan gid ta naglaom gid ta nga moabot gid ta ana nga punto. Kana pud siya maabot pud na akong naay kinatibuk-an nga pagsuporta dili lang sa mga ahensya sa gobyerno as well as katong mga farmer mismo. So mga irrigators association nato. And pagsabot pud ma'am no sa ato ang dili lamang sa mga farmers kung dili sa ato apong consumers na ang bugas tungod mahal siya kay maulagi na sa pagpalit pa lang sa uban nga mga private sectors sa ato ang mga mag-uuma mahal na siya sa pagpalit nila. So ang NEA gahatag sila og opportunity sa mga farmers na paliton kini nila og 20 pesos kung baga dayon sila mismo ang mobaligya sa ato ang kadiwa nung mahulog na dayon siya og 29 pesos which is dako na kaayo na siya nga labi na no sa ato ag programa karon sa usapang agrikultura dili raman atong farmers ang naminaw niini lakip na usabang ato ang mga consumers. Kay butang nato ma'am daghan jud kaayo no ang always ga-tune in niining atong usapang agrikultura kay it's because isa jud sa kanang magwilga ang mga tao kung mahal ang presyo mahal sa na ang bugas. presyo sa bugas ug daghan mga panaliton kay kung mahal ang presyo sa bugas mamahal pud ang tanan. Yes. No? So Dako dako gid siya jud ni ma'am nga kanang project no sa NEA nga makatabang dili lamang sa mga farmers kundi apil na usab sa mga individual. I hope ma'am no na kanang 10 kilos nga bugas mas mudako pa na basin pwede na 25 kilos. Tunga sa no? sako na yung Tunga sa mapalit. sako ang mapalit. Oo. As the years goes by, di ba? Kay since karon ma'am is mao pa man ang inyong pag-implement Pilot. no pag-pilot niini sa 11 ka IA o sa Irrigation Association, Irrigators Association, I mean. So I hope no na kini siyang programa makasustain dili lamang sa karon nga tuig. Kung dili makasustain siya sa pila ka tuig na mulabay. Diba, ma'am? Yes, mo na tong ginalaom gyud nga magpadayon. Kay dako gyud siya og kahimuan sa ato ang economy. Oo. Dako siya Labi na sa ato contribution. ang kuan ma'am, butang nato no naman jud tay mga consumers nga ang kita nila dili jud kanang same sa ato ang nga naatay regular nga sweldo na ato ang pag-aabuton. Ang uban is kanang magkuan lang. Adlaw-adlaw yun nga mga kan. So at least no sila makaadto sila dayon dili ba sila ikuan ma'am na kanang for example lang kanang makapalit sila og 10 kilos or 25 kilos kanang ana na adlaw like mo ana sila karon di pagkahapon mo ana na pud sila palit na pud sila. So sa pagkakaroon wala pa tay Nga nga senaryo gid nga ato. nga nga senaryo wala pa pud na guidelines no. So far siguro pareha sa ginaset sa ato ang NFA nga 5 kilo per person kibali yung pagpalit di patakaingon og 10 kilos per person pud ang pwede ra nga paliton sa isa ka tawo sa ana nga time na no wa pa man ta kabalugod wa pa puntay ka ng accurate gid nga guidelines anang in terms of buying kibali sa ato mga consumer but hopefully dili lang unta malimit pero wala ta kabalo wa pa ta kabalo sa Sa abot yun kay kuan naman. Kay kanang sa kadiwa sir kanang moadto ko especially no kanang mo attend ko og kanang mga kadiwa events ang uban mangud ana is gilimit lang nila into 5 kilos aron pud usab maapod-apod sa uban. So basin pud inana pud ang mahitabo no. Pero at least makapalit og 29 pesos nga 10 kilos dayon di ba? Likayan pud nga ang uban kay hoard kay ibaligya pud din nila. Og mahal. Mao Wala pud siya. na. So at least 10 kilos lang sa di man pud dayon na mahurot. Balik na lang pud dayon Balik ka na sa- next. No, so dagan kay tag nakuha mga igala no ang NEA o National Irrigation Administration mag na ato kini silang mauban sa Thursday and Friday no sa 4 and 5 kay 1 week man nila nga programa. So dagan kay tag nakuha no. And
Alang usab sa pagtapos sa ato ang programa, ma'am, parting statement sa ato ang ni Ma'am Jan. Moto siya amo ang bago nga programa, no? Ug daghang salamat sa tigpaminaw nato karon nga kabuntagon. Hinaot kini nga programa magmalampuson pinaagi sa suporta sa matag usa, dili lang sa NIA, dili lang sa Irrigators Association, but sa kinatibuk-an nga value chain gibali. Gikan sa in behalf sa amo ang regional Manager Engineer Larry Cifranada, sa amo ang mga division managers, kay daghan man mag division managers, no, from Bukidnon, Engineer Elpidio D. Lucernas Jr., ang amo ang division manager sa Lamisca Irrigation Management Office. Usa pa ang among Irrigation Management Office division manager sa Lanao del Sur, kay apil man nato ang Lanao del Sur sa ato ang monitoring. Engineer Mike Paunti. Ug sa tanan nga kanana ang management and staff sa National Irrigation Administration Region 10, daghang salamat kaayo ani ni ang higayon nga mapadangat namo sa mga mag-uuma unsa ang programa sa National Irrigation Administration, especially kaning bag-o namo nga programa sa Rice Support Program or the Rice Contract Farming. Hopefully mag-succeed ni siya pinaagi sa suporta sa matag usa. Okay. Daghang salamat, Ma'am Glenn. Okay, so sa atong mga suking tipaminaw sa atong mga kasilinganan o kauban sa National Irrigation Administration, o ang sa Department of Agriculture pinaagi sa atong Secretary Francisco Chura Aurel Jr., sa atong DA10 Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pakamalan, sa kinatibuk-an sa National Irrigation Administration pinanguluhan sa atong Administrator Engineer Eduardo Eddie Guillen, usab sa atong dinhi sa atong pamunuan sa atong rehiyon, atong Engineering and Operations Division Manager Engineer Armando E. Rizala, ug sa atong Admin and Finance Ma'am Sharon Rose Baiza, sa tibukan gyud sa National Irrigation Administration, naglantaw gayud og kanunayng tabang sa atong mga mag-uuma ug sa atong mga irrigator association ug naka mo ipadangat nga mga pangutana, kalibog ug mga suhestyon diha sa atong palambo pagyud sa atong mga mag-uuma. Ipaabot lang kana sa number 0917-802299. So susbon ko 0917-802299. So kini inyong kanunayng alagad og kauban inyong kaagri John Carl hangtod ugma atong istoryahan kung unsa manggaling ang mga convergence initiative, kung unsa ang mga lain pang ahensya nga nakalink sa atong ahensya para lang nga mapadaghan pagid ang mga serbisyo nga atong matunol sa atong mga kaigsuonan. Dagang salamat, Sir John. No? So daghan kayo tag nakuha karon sa usapang agrikultura at ang ininyo ugmang adlaw usab ang bag-ong topic sa NEA. Kini usab ang inyong kauban sa kahanginan sa Aureliana. Kami magaingon mga ka-sweetie, the best way to find love is to find God. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.